Buwerset ka! O yan na lang talaga ang nasabi nito si Manong Jason sa mga kababayan kay Ngagba. Dahil nambudol na naman mga kababayan. Nambudol na naman. Diba ang sabi niya mga kababayan? Pinayagan niya na makapasok itong EDCA dito sa ating bansa dahil for humanitarian reasons mga kababayan. Pero subalit datapwat. Mayroon ba kayong nakitang mga Amerikano na nagre-rescue? Dahil ang sabi naparito daw mga kababayan itong pwersa ng Amerikano. Hindi dahil makipag-away sila mga kababayan sa China. Hindi dahil gusto nilang makipagbardagulan sa ibang bansa. Hindi dahil gawin nilang base militar ang ating Pilipinas mga kababayan. Kundi for humanitarian reason. Dahil sa panahon daw ng sakuna mga kababayan, kagaya nitong mga bagyo, lindol at iba't iba pang mga dilubyo, etong puwersa ng mga Amerikano ay siyang mangunguna sa pag-rescue, pagtulong sa mga nasalanta. Kaya pinapasok sila mga kababayan ni Bangag dito sa Pilipinas at ng karagdagang mga US bases mga kababayan. Ilan nga ba yun? 17 or 19 EDCA bases nang walang bayad. Libre. Free. Wala tayong nahita mga kababayan. Hindi kagaya sa ibang bansa na binabayaran pa sila katulad ng Japan at Middle East mga kababayan. Sa atin libre. Basta sa panahon ng sakuna, andyan sila tumutulong sa mga nasalanta. Pero subalit natapwat. Asa na sila? Nasaan na ang mga Amerikanong sundalo mga kababayan na pinayagan ni Bangag na pumunta dito? Wala. Aloorin nyo po ha. Yung pinakamalaking EDSA site, nasa Cebu. Oh, nasa Cebu mga kababayan, no? Pinakamalaking EDCA sites. Wala tayong narinig ni nakita ni Anino sa mga US supposed to be calamity specialist na sabi tutulong. Wala. Wala, no? Dahil ang mga kababayan okay lang sana mga kababayan kung hindi nila sinabi. Pero ang sabi ni Bangag mga kababayan, inassure niya sa atin na hindi manggugulo ang mga iyan. Nagkakatulong yan kapag mayroong sakuna. Sila ang unang magre-rescue. Ay, Diyos ko Lord. Dito natin malalaman mga kababayan na binubudol lang tayo ni Bangag. Hindi talaga ang purpose nila tumulong mga kababayan for humanitarian purposes. Nandyan lang niya dyan mga kababayan dahil gusto nilang gusto nilang magkaroon ng teritoryo dito sa Pilipinas, base militar dito. Tayo kaya kung talagang pantay ang tingin sa atin mga kababayan, reciprocal ng Amerika dahil treaty usapan. Magtayo din tayo ng base militar doon mga kababayan sa Amerika. Papayag kaya sila? Padala lang ng kahit isang sundalo at isang tangke mga kababayan, di ba? Hindi yan, maghuhuramentado yan sila mga kababayan. Tapos sila, naglagay dito ng mga missiles mga kababayan. For what? For what? Gawin tayong pawn. In kasong magkagyera, tayo unang bibirahin mga kababayan. So ngayon, malinaw po, malinaw pa sa sikat ng araw. Yan ang purpose mga kababayan Dahil ayaw nilang magkagyera sa kanilang teritoryo mga kababayan, dadalhin nila ang gyera sa labas ng kanilang bansa. At eto namang sinabangag, willingly inaccept yan mga kababayan, Diyos ko Lord. Kasi napakalakas ng sikat ng araw dito sa aking kinalalagyan Admar. Salamat. Ang kintab gano. Naman sa Diyos at kami ay binayaan ng ganitong Asan ka pala ngayon? Asan ka pala ngayon? Andun yan. Taga Mindanao pala si Jason sa mga kababayan. Akala ko joke yung malakas ang sikat ng araw mo, Manong Jay. Wala talaga. Yung mga EDSA, puro bola. Puro pambobola. Pambobola, no? They are not there to help us in times of calamity. Oo nga, mga kababayan, no? And then, mga kababayan, yung Amerika, nagpadala ng, mga kababayan, ng tulong daw. Hindi naman dinamaliit natin mga kababayan, pero $1 million. $1 million lang. Hindi nga yan, mga kababayan, dumi sa kuko sa kanila. Nothing, as good as nothing lang yan mga kababayan. Hindi lang yan barya. As good as nothing yan. Kumpara sa Amerika naman, kumpara sa nakuha niyong benepisyo sa paggamit sa ating base militar na walang bayad. $1 million. Wala na nga kayong renta dito sa Pilipinas. Kahit hindi na kayo siguro nagbigay tapos pinamobilize nyo ang inyong mga sundalo. Tumulong dito mga kababayan. Mag-clearing, rescue o ganyan. Sapat na sana yun. Ganyan mga kababayan. No? Parang inaapakan na tayo no? Dahil sa bangag mga kababayan. Dahil sa bangag. For whatever purpose, hindi natin alam. For whatever kung purpose. Talaga maliban sa gira.
Pero sabi nga ni mismo ni General Bronner at maging Ay, isa pa yan si Browner, no? President Marcos, kung magkakagera man, mga 1 buwan pa bago dumating ng saklolo. Ubus na tayo mga kababayan. At in the first place, bakit gera ang pinag-uusapan nila mga kababayan? Bakit tayo makikipaggera? Kung makikipaggera tayo mga kababayan, ito dapat sa mga NPA. Yan, ubusin natin yan. Pero sa ibang bansa, there is no need mga kababayan. Bangag lang mga kababayan ang handang makipaggera sa ibang bansa. Stay neutral. O pagkatapos naghahamon ka ng gera sa China, buwisit ka. No, buwisit talaga. Correct ka dyan. Sorry. Sorry. Huwag mo ako materi-teri. Huwag kang mag-sorry, Jason, sa talagang buwisit talaga yung bangag na yan. Nakita nyo rin po ba yung double standard? Kasi nung mga, Double halimbawa, standard. nung nag-imbestiga, laban doon sa Pogo, napakabilis eh. Meron silang mga nahuli, meron silang mga inakusahan, meron agad silang nasampahan ng kaso. Napamura si Jason sa buwisit. Si bangag mga kababayan. Yun yang kay Pastor Apollo Sigibuloy, pero inyo, patay na ng ilang taon yung kaso biglang binuhay. Eto mga kababayan, no? Isa ito si Jason sa mga kababayan sa mga nakatikim sa mga pang-aabuso nitong si Bangag. Di ba? Yung kanyang kasong luma na mga kababayan, no, wala na nga, no? Dismiss, papunta na yun sa dismiss mga kababayan, tapos dinamay pa siya. Hindi nga niya alam na existing pa yun. Binuhay nila Bangag mga kababayan. Andun, papunta siya ng Hong Kong mga kababayan. Hinulong pa siya sa city jail. Ayun, na-dismiss mga kababayan. Dahil wala naman talaga yung basihan. Dinamay lang siya mga kababayan. Hindi siya ang primary na talaga. Tapos wala na talaga, patay, pati complainant, wala na. Binuhay talaga ng mga bangag. Ewan na kung anong nakain ng mga bangag mga kababayan. Pero napagtanto natin, natanong natin dati, bakit nila ginigipit si Jason Sa? Ayun pala mga kababayan, si Jason Sa na pala ang parang advisor sa SMNI. Gusto nilang gurgurin ang SMNI mga kababayan. Sa awa ng Diyos, patuloy pa rin ang SMNI kahit tinanggalan nila ng prangkisa mga kababayan. Binawian nila ng prangkisa, sinuspende, kahit pa hindi papasok ang prangkisa. No, napakabilis ng mga pangyayari. Maraming mga issue na napakabilis na gumawa ng hakbang. Kumbaga, whole of government approach ang kanilang ginawa para maisakatuparan. May bibilis pa ba sa appointment ni Rimulya bilang yan. Yun nga. Ombudsboy, wala yung kaso. Pero diba? pinag-uusapan natin dito, Ombudsboy sit. Di ba, Jay? Manong? Kung si Barcos ba kababayan, buisit? Si Rimulya, ombudsbuisit. sa issue ng korupsyon, trilyong piso na. Pera ng taong bayan. Tapos utang na naman ng 2.7 trillion si Bangag mga kababayan para may pantustos daw doon sa kakulangan ng budget. Sabi niya, kulang ang ating income. Kulang. Tapos marami tayong gastusin para next year mga kababayan. Paano na lang ating mga programa? Paano na lang ang pampasweldo sa mga kongresista at mga senador? Kanilang mga proyekto. Kulang tayo ng 2.7 trillion. Uutang tayo! Uutang! Tapos ang problema. Anyway, hindi naman daw tayo ang... hindi naman daw sila mga kababayan ang magbabayad kundi taong bayan. Lord. At stake din kasi maliban sa nakulimbat na yung pera ng taong bayan, nakita natin ang resulta ng korupsyon kung saan kaliwat kanan, malawakan yung mga pagbaha, worse na klase ng mga pagbaha na umaasa sana tayo dahil ipinagmalaki ito ng ating presidente na mayroong mahigit 5,500 ngunit sa flood control. Ito pala ang mga pangyayari kung kailan merong mga flood control projects at ipinagmalaki ito, doon pa yung mga malulubhang klase po ng dilubyo. Bulacan mga kababayan, grabe. Ngayon, ewan lang natin mga kababayan pagtama ng super typhoon na ito. Lord, sana Lord, iligtas mo ang ating mga kababayan na sa lugar ng peligro. Pero grabe talaga si Bangag mga kababayan. Nag-aantay tayo na puspusan siyang mga kababayan. Anunsyo for public mga kababayan, public safety, public announcement. Wala talaga mga anunsyo si Bangag. Preemptive mga kababayan na mga anunsyo. Mamaya na yan mga kababayan, magpapamiting kung tapos ng sakuna. Dapat sana, mayroon na siyang mga pronouncement dapat mga kababayan. Dahil
Hindi maisa-isa mo mga kababayan, bawat LGU. Dapat makita siya sa TV mga kababayan na nagko-command, itong gawin nyo, itong gawin nyo, itong gawin nyo. Para ma-disseminate din ang information mga kababayan para doon sa mga taong nakatira sa mga peligrosong lugar mga kababayan. Dahil kapag wala pang bagyo, parang okay pa lang yan mga kababayan. Tapos parang tornado yan, malaking tornado. Oh, ipo-ipo na malaki mga kababayan. Typhoon, hurricane, biglang papasok. Too late na. Ngayon, too late na mga kababayan anunsyo si Bangag. Tumama na. Lumipad ang mga bubong ng ilan. Edad, katalagman, Manong Jay. Correct. Calamity. Yun na nga irony. The irony. Pinagyabang. Ha? Di ba? Pagka may kopya ka pa ng speech niya, sasabihin niya, 5,500. Oh, flood control. And then, yung nakakatawa mga kababayan. Nung una, ayaw pa niya i-acknowledge na mayroong ghost project. Ang sabi niya, andyan lang yan. Andyan lang yan lahat. Na-overwhelm lang. And then later on mga kababayan na paamin na talaga mayroong flood, ghost project. At libo-libo pa ang malapit ng matapos. Libo-libo, grabe no. So yan ngag? Araw-araw mayroon kang flood control. Di ba days pa lang siya mga kababayan kung i-compute mo talaga? 1,000 days pa lang nga ba siya? Tapos 5,500 flood control at libo-libo pa ang ongoing. Ibig sabihin isang araw, 7, 8 na flood control ang natapos. Good Lord, tapos wala na. Ubos na mga kababayan, nasira na lahat. Ginagawa ng Marcos administration. Marcos. Pagkatapos nung unang bumaha na fact check ng bagyo, bumaha dyan sa Metro Manila at saka sa ibang bahagi ng Luzon. Ano sabi niya nung tinanong siya, Sir, akala ko ba ang dami nating ang tawag nito, flood control? Ano sagot niya? Andyan lang yan, overwhelm lang. Yung flood control, na-overwhelm lang ng tubig. Pagkatapos, tsaka hindi naman problema yung tubig. Maiipon natin yan. Tapos Inumin pa! Gusto pa niyang ipunin ng tubig mga kababayan. Tapos nung nagpunta sa Cebu mga kababayan, ang sabi niya, nagtaka talaga siya mga kababayan. Saan kaya galing itong tubig ulan? gagamit natin. Di ba? Ngayon, gusto pa niya ipainom ang tubig baha mga kababayan. Ipa-filter lang. Ipa-filter lang tapos inumin. Kahapon nagpatawag siya ng meeting sa yung dating OCD, no? NDRRMC yata tawag noon no? At pinapaimbestiga niya saan ang galing yung tubig baha. Saan galing? Baka sa laway mga. Ako ayaw ko na sumagot diyan dahil bangag. Pag-isipan ako ng mga nanonood sa atin na ubod ng tanga naman ninyo taga-SMNI, tatanong nyo pa kung nasaan galing yung tubig baha, no? Katangahan. Pero ang presidente gusto niya malaman saan ang galing yung tubig baha. Pwede naman sigurong gamitin yung confidential fund para Dumaan ba siya sa elementary mga kababayan na yung water cycle? Ewan na natin, no? talaga niya, saan galing yung tubig baha kung nasa baba. Baka siguro mga kababayan, hindi pa siya nakapagsalita ngayon. Dahil nag-iisip pa rin mga kababayan kung saan galing ang tubig baha. Galing Wala nang confidential fund. Enero pa lang ubus na yung Admar. Grabe, no? Idagdag ko rin kasi doon sa investigasyon, pagbusisi inubos na sa mga kababayan. paggastos ng budget ng pangalawang Pangulo, napakabilis din. Pero hindi na busisi itong mas malaki pang confidential fund, tapos hihingi ng tulong. Bakit wala na ba raw tayong mga investigative journalists para matukoy itong mga issue ng Oo corruption? nga mga kababayan, no? Parang pa mga kababayan. Nanisi pa na kasalanan ng media dahil hindi na kayo nag-iimbestiga. Diyos ko Lord, trabaho mo yan, Bangag. Tapos hihingi ng tulong. Talagang tama si Jason sa mga kababayan na buwisit. Para maiahon ang ating tama ka, Manong Jay, na buwisit talaga yan. Jay, walang nagko-question pa hanggang sa kasulukuyan tungkol doon. Alam mo, hindi ko malaman kung ako'y matatawa o maiinis Sasabihin niya, ano ba kayo? Wala na bang investigative? Kaya journalism? Mr. President, dahil bahagi yan ng pag-iimbestiga Ayaw mo naman sumagot. Pag sumagot ka, puro parang galing sa alapaap yung mga sagot. Diba? Fly high, butterfly. Katotohanan dahil lihis kayo na lihis. Tapos ngayon, magpapaputok na naman kayo na gera-gera. Ay, nako. Itong chief of staff ni
Commander-in-Chief, Commander-in-Chief, no? Commander-in, Na ano daw, maganda raw yung mga sundalo for 20 days and 30 days na gera. Alam mo, wala na. Pulbos ka na. grabe na itong paglilihis na ito, no? Pulbos ka na. Every time, Bakit kasi mga kababayan, gera pa rin ang gera pa rin iniisip ni Bangag? the issue knocks on the door of Malacanang, you come up with excuses, with diversion. Excuses. Anong pangalan nito? Tapos may mga pananakot pa yung spokesman na kapag ka daw sumama sa rally yung mga taga-JIL at taga KOJC Nanakot pala mga kababayan? at Iglesia, anong tawag nito? Parang may nagbabadyang unos. Unos? Alam mo, hindi na maganda ito Hindi ba tayo nasa unos na ngayon mga kababayan? Dito sa unos na tawag ay Marcos? O parang bad omen daw mga kababayan kapag magrarally ang INC, JC at saka JIL. Nagagawa nila. Parang akala nyo ba ganun Yun mga kababayan, yung volume na yan, sabay-sabay yan magrally. Sapat na yan para mag-people power mga kababayan. nakahina ang utak ng mamamayan? Opo, at maidagdag ko lang din, malinaw na rin po ba, Manong Jay, yung kasinungalingan patungkol dyan sa EDCA na hindi talaga yan para sa kalamidad? Hindi yes. para... Kasi mabuti na banggit mo yan, Admar, Kasi tinitingnan ko, isa sa mga EDCA site, nandyan mismo sa Cebu City. The biggest At yung sabi ng EDCA site. presidente noon, Andyan sa kaya Cebu. kung natin yan pinayagan niyang mga EDCA, sabi ni Mr. Marcos, Mr. McCoy, Junior Marcos. the Junior. Kaya natin pinayagan niyang mga EDCA na yan kasi malaking tulong po yan sa panahon ng disaster kasi Humanitarian daw mga kababayan, humanitarian na. disaster-prone area po ang Pilipinas. Kagad-agad makakahingi tayo ng tulong sa kanila, pag-i-airlift, pagdadala ng gamot, Pero wala tayong parang si Bangag lang ang mga kababayan. Talagang kating-kati. Ang mga Amerikano mga kababayan parang walang bahala ang kabangagan ni Bangag. Hindi binigyan ng importansya. hatid ng mga rescue at saka galing yan sila sa mga rescue operations. Sabi niyan gano'n. Siyempre, walang mga magagawa mo kundi paniwalaan ng presidente kahit na medyo may duda ka noon. You can only hope that he was telling the truth to justify the existence of 17 EDCA sites in the country. 17 pala Unfortunately, yung pinakamalaking EDCA site nasa Cebu. Nasa Cebu. Pero wala tayong narinig. Paano yan? Nakita ni Anino sa mga US supposed to be calamity specialist na sabi tutulong. Wala. So ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw. Sana naanod din sila, yung mga dyan mga kababayan. Parang wala Kasi din silbi napakalakas ng sikat ng araw dito sa Saan ka pala? aking kinalalagyan, Admar. Nag-reflect na. Salamat Joke lang ha, joke. sa Diyos at Joke kami lang. ay binay Kaibigan natin ito si Manong J, mga kababayan. ng ganitong tiyempo, no? Wala talaga yung mga EDSA, puro bola. Puro pambobola. Talaga. Wala. They are not there to help us in times of calamity. For whatever purpose, hindi natin alam. No, kung ano talaga For whatever purpose. Pero sabi nga ni mismo ni General Bronner at maging ni President Marcos, kung magkakagera man, mga isang buwan pa bago dumating ng saklolo. Wala na, ubos na tayo. Ubos na. Buti sana mga kababayan kung si BBM ang i-frontline. And then kung wala na mga kababayan, talo si BBM, tapos ang gera. O pagkatapos naghahamon ka ng gera sa China, buwisit ka. Sorry. Reset! Visit ka! Naghahamon ka ng gera sa China, visit ka. Si. Sir Jay. Easy! Sa gitna nga nitong issue ng korupsyon, isang malawakang protesta naman laban sa korupsyon nga ng kasalukuyan ng administrasyon ngayon ang ikinakasa. Ang inaasahan natin on November 16, 17, 18, isang religious group at iba pang grupo ang magsasagawa ng kilos protesta. At by November 30, meron ding malawakang protesta. Ano naman po ang inyong inaasahan po dito? Jade, ito
ako'y hindi ito panawagan. Pero kung mahal mo ang bansa mo at ganito na ang nangyayari sa atin, at wala ka nang maasahan sa gobyerno, pag hindi ka pa sumama sa kilos na ito, talagang gusto mo na talaga yung ginagawang pang-aapi sa'yo, pambobola sa'yo. Ngayon, magsalita na mga kababayan. Kung ayaw mo niyan, huwag kang aanga-anga. Kinakailangan makiisa ka sa isang pagkilos na siyang magbibigay ng katuturan doon sa mga panaghoy mo. Grabe yung panaghoy! Kung kailan man yan, November, basta importante, ang mga panaghoy lang sa mga nanonood dyan, lalo na sa Luzon. Kasi kung malapit-lapit lang, ay hindi nyo na kinakailangan sabihan. Taga Mindanao mga kababayan hindi sila maka-join sa rally mga kababayan dahil for what wala naman doon ang sinabangag mga kababayan, and then yung government mga kababayan sa Mindanao, matitino mga leaders, lalong-lalo na sa Davao, na kung saan andun dito si Manong J mga kababayan. Kalulusong kami lahat dyan. Ang problema, ang layo namin dahil archipelagic tayo no? Pero kayong mga nandyan sa Luzon, kami nga rito, sometimes because of our frustrations, Admar and Jade, talagang ako sana kinalimutan ko na muna yung MIMM, Mindanao Independence Movement, no? Na talagang pinagsikapan namin noong 1986. Separate na lang. Pero bago nyo gawin yan, Manong J, itry nyo muna i-solve na problema na ang pangalan ay Marcos. Sa tingin natin mga kababayan, si Marcos lang naman yan. Dahil kay Marcos mga kababayan, naisip nila taga Mindanao naman, humiwalay na lang. Pero kung matapos na yung kaharian ni Marcos mga kababayan kabangagan, manunumbalik, magkakaisa muli tayo. Lalong-lalo na si VP Sara na ang mamumuno, talagang malilinis ang gobyerno mga kababayan. Humiwalay na sa Pilipinas. Dahil alam na namin kung anong mangyayari. Isipin mo lahat, nagagalit na si Congressman Rodriguez ng Cagayan de Oro ngayon. Propos. Wala man lang, halos zero budget. Oo, tapos mga kababayan yung nila, yung naumpisahan na mga kababayan na mga bypass road malapit na talaga matapos mga kababayan, kinat off ang project. Ibig sabihin, masasayang lang mga kababayan yung inumpisahan. Hindi binadgetan para sa 2026 si Bangag. Sino hindi magagalit niyan? Mindanao sa development, no? And yet, 60% of the income of the entire Philippine nation comes from Mindanao, no? Kaya ngayon, lumalakas yung panawagan, humiwalay na lang tayo dyan, no? Kasi wala naman din tayong maasahan dyan sa Pilipinas, no? Sa Manila, sa Imperial Manila. Imperial Manila. Kayong mga taga Luzon, no? Kayong mga taga kung saan mang isla kayo dyan, malapit sa Imperial Manila. This is the time for you to come out and tell this government, this Marcos administration, Marcos, no? Tama na, hindi na pwede itong mga bulahan natin na mga pinaiikot pagkatapos binubulsan nyo lang ang pera. Hindi na makatwiran yun. Hindi na makatwiran. Kawawa kayo. Kasi kami, pagkwentas claras, talagang when push comes to shove, pwede lilipat na lang kami. Sabi nga sa English, we will really be forced to separate ourselves from you. Kasi hindi na pwede, wala naman kami pakinabang, no? Yung dapat makakatulong sa aming na train system. Hindi. Wala, kinansila mga kababayan dahil China daw. Napakabangag talaga. For the first time, makakatikim ang Mindanao mga kababayan ng train. Wala, kinansila ni Bangag. And then, yung mga mga kababayan, maraming nagsumbong sa atin sa mga reports na doon sa Davao daw mga kababayan. Yung mga overpass, sinabotahe, hindi natapos mga kababayan, yung mga viaduct, hindi natapos dahil sinabotahe ni na Bangag ang budget. Yung pinunduhan. Itong mga ongoing projects, pati yung peso counterpart ng mga foreign loans from Japan and other countries, katulad ng Davao to Samal Bridge at saka itong mga bypass roads from Turil to Panabo City, nababalang pati yung flyover dyan sa MAA because iniipit ng tinamaan ng Buenas na gobyernong ito. Buenas! Dahil sa ayaw nila. Pati meron pa isa daw mga kababayan. Marami. Ang nila. Ang Mindanao, ang Davao in particular. Para bang galit na galit sila. Ako, ilang beses ako nag-post. How beautiful Davao at yung investors talagang dito dumarating. Anong ginawa nila? Pinaalis nila sa Meta, sa Facebook. What? Kasi it does not speak well of
Manila Oh. or Luzon. Bakit lahat ng mga Sama investors nila? nandito? Sasabihin pa nila, false information. Paano naging false information? Mismo sila Ayala nagpunta rito, sila Gokunoy. Yung mga Ayala talaga mga kababayan. Nakita natin yun. Kasama niya si VP Inday mga kababayan. ambassadors of different countries of Europe, the United States, except for United States, Japan, and China and India. Dito na nagpupunta. Nagko-courtesy call dito. Courtesy call sa Davao. Dito na dinaalam nila saan ba kami makakapag-invest, saan kami makakatulong sa mga Mindanaoan, sa mga Dabawenyo. Kasi wala na silang confidence. Tapos ang tawag nila sa Mindanao mga kababayan, Wakanda. Oh, tingnan nyo kung paano maliitin mga kababayan. Sub-Saharan Africa. Ano daw? Doon mga kababayan, yung mga tao na mga African doon sa mga Sub-Saharan mga kababayan na ganyan na. Yan ang kanilang description sa Mindanao. Lord. Tingnan natin kung sino ang Sub-Saharan. Sa Manila. Stock market. Can you imagine our stock market of non-FDIs? 71 na ako, Admar. Ngayon lang nangyari na ang Philippine Stock Exchange is the worst stock exchange in the entire world. Entire world, ha? Entire world. Oh. Diba? Pinakabagsak, lugmok. Anong ibig sabihin yan? Lugmok ang ating kabuhayan. Ano sabi ng Presidente? Oh, we have restored the... Oh, papunta na daw tayo sa paputi, mga kababayan. Nanumbalik na daw ang dating sigla ng ekonomiya. confidence of the ratio of the world. Tama nga. Na mga investors. Tama nga si Kuya Jay. Buisit. Oh, tama ka Manong Jay. Buisit sila Manong Jay. Mambubulan na naman tayo eh. Mambubudol. Ako nga kinakabahan dahil kahapon maganda kung tutusin. Imagine mo kung talagang ang ayuda ibibigay dyan sa buong Central Visayas dahil sa tama ni Tino, no? Nung bagyo, 1.7 trillion, 07 trillion ang pagkakabasa ko doon sa report nila. Pero tinitingnan ko, as an economist myself, no? Talagang totoo yun? Trillion daw? Saan kukunin ang pera? Kulang ng pera ng utang na nga tayo? Saka nag-aaral dito, ang lalaki. Saan nyo kukunin ang pera? Oh. Naglo-loan nga kayo eh. Nangungutang nga tayo because meron tayong utang nasa deficit spending tayo. Oh? Hindi anong totoo yung kabangagan? sinasabi ni Claire Castro na meron tayong enough resources. Baka ka na nakawin nila mga kababayan na naman, Diyos ko Lord. Maghahanap na naman ng reason mga kababayan para umutang and then To kukupit. address this problem, we don't. Mambobola na naman kayo eh. Pagkatapos Mambobodol. wala naman. Oh. Tapos sasabihin niyo, hindi, yung bigas hindi namin pwede itamigay kasi kailangan bilhin nyo ng 20 pesos. Isipin mo, wala na nga trabaho, wala na gamit, naubusan Libre na pati sana damit. yung bigas, no? Pagkatapos bebenta May trillion mga kababayan na utangin tapos magbenta pa ng bigas. ano pa ng bigas na 20 pesos. Siya kukuha ng pambili. Kung di ba naman kayo, kagot ka lahat eh. Di ba? Kikita pa sila. Sorry. Walang sorry. Pagbayaran. Pagbayaran nila Kuya Jay, no? Kuya Jay. Uncle Jay o Tito Jay. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.